welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ngayong araw na ito ay magpapatayo ng mga order at ipakita ko sa inyo kung paano yung process ng pag-ayos natin ng order sa Shopee. Malamang ilang beses nyo na napanood yung mga ibang mga video natin, pero para to dun sa mga umu-order din sa Shopee, bukod doon yung mga gustong matuto kung paano mag-repat, mag-prepare ng medium, at kung ano yung mga best na mga pwede nilang gawin or tip sa pag-aalaga. So ito nga pala yung order kahapon. So ang order niya ay 17 piraso na typical na seedling, pero kung mapapansin nyo, hindi na yan seedling size, although may mga seedling size pa rin, pero dahil nga marami naman siyang in-order, binigyan namin siya na medyo may size na. At kung makikita nyo yung mga previous niya, marami-rami yan. At hindi lang isang San-Juice, kundi nilagyan natin ng mga ibang variety rin. Although sa atin, yung iba sa atin, maaring napaka-common na nito. Pero sa makaka-receive nito at kung i-resell niya, malaking bagay rin to. Dahil dumaan din kami dito sa pag-resell dati. So kaya alam namin na makikinabang dito yung makaka-receive. So bukod doon, may umorder din ng Vigorous. Yan, yung nasa dulo. Medyo maganda-ganda yung naibigay natin na Vigorous kasi paubos na So halos naibigay ko na yung mother plant. Anyway, ito na talaga yung mother plant na binili naman ng mga estudyante na pumunta dito from Parañaque. Meron silang experiment na sa school, thesis yata nila yan, na tatanggalin nila yung enzyme sa Venus flytrap, tapos gagamitin nila as ewan ko kung i-develop nila into medicine or pag-aaralan lang nila. So sabi ko, paano nyo tatanggalin yung enzyme dyan? Puputulin nyo ba yung traps, yung plant o ano? Sabi, hindi sir, may kaming gagamitin na magnet kasi kung gagamit pa kami ng mga insect, ganyan. Sabi nila mas mahal, ganun ba? Hindi ko alam. So, tapos na naman tayo sa pagiging estudyante, diba? So at least good to know na may mga estudyante na interested sa mga pag-aaral, benefits hindi lang sa environment, pati na rin sa medicinal value ng plant na to. So anyway, ito pala yung mga order nung kahapon na arrange natin. Ito yung kagabi. At may order uli ngayon. Andito. At thank you talaga sa mga support niyo. Kasi hindi naman sana mong problema. Naghahanap ako ng ipambabayad dun sa in-order ko na mga bagong plants. Sabi ko, hindi ko muna kukunin yung plants until makompleto ko yung bayad ko sa'yo. So kaya post tayo. At may mga nag-respond naman. At syempre pinagpipray. So may bumili na dalawang Treves Dracula na mother plant. Kaya nilagay natin sa bigger planter. Kasi kung dito, so sobra. So kakaya naman mailagay dito. Pero marami pang packaging technique na pwedeng gawin para ma-secure yung plant. Pero kung dito, mas easy. Although mas mabigat to pagka tinravel sa courier, sulit naman. Kasi halos ilang kilo rin yun papatak. Kaya kahit lahat ay gantong paso, kakayanin naman. So may mga umorder din. Kasama na itong order na to. May umorder ng Shenron, dalawa rin. May umorder ng Sunrise, dalawa rin. So magkakasama yan itong batch na to. Tapos bumili rin siya ng Maxi. Tapos dito naman, ito pala, kasama rin pala to. Ito, bristle to text dentate. Yan, kasama na ito yan. Ito, magkasama yan. So nanghihingi siya ng discount sa akin. Sabi ko, pwede po ba? Sa previous na lang kami babawi. Kasi kasi i-resell niya to. Kaya, yun nga, mas mabe-benefit siya kung bibigyan namin siya ng mas maraming freebies kesa sa discount na magkano lang. Kung mabibigyan ko siya ng discount na 200 pesos at yung marireceive niya ay more than 1,000 pesos na plants, tingin ko, kung siya yung reseller, mas pupiliin niya yung freebies. So
Ito naman, may bumili ring sinagtala at kasama niyan ay ito typical. Ayan. Tapos may bumili, ito yung laging bibili sa atin. At laging nagme-message rin sa atin to na pagka may kailangan siya na mag-guide or sa plants na kung may supplies tayo. Ito. Bumili siya ng Umge Kremfeld, no, kahit medyo mahal. 900 kasi yung Umge Kremfeld natin. Pero mura na rin yun dahil napakatibay na nito ang Umge Kremfeld na to. Saan nga pala yun? Ayun, ito. Sabi ko sa kanya, ang kunin niya na lang ito na maraming traps. No? Pero sabi niya, sir, mas gusto ko kahit mga konting traps, basta kita na yung traits. So kung ito ibibigay ko, halos kasing size lang. So ang gagawin ko, ito na talaga ibibigay ko sa kanya. Ito. Mas maganda to eh. Kita na naman yung kita na yung traits niya. Kasi kung ito, parang pati, tulog pa. Tsaka kita niyo yung size niya. Oh. Kaya minsan talaga, kung ako sa inyo, hayaan nyo na kami na pumili ng plants na para sa inyo. Kasi naman na rin kami dyan sa pagiging buyer. So alam namin kung ano yung hinahanap ng buyer na pagdating sa plant. Mapa for collection man yan. Kasi alam rin naman namin kung sino yung order. For collection, for resell or propagation. Pero hindi ko rin alam i-send ko sa kanya yung size. Pero sa nakita ko ngayon na halos magkakasing size pala sila. Kasi nung nakaraan ko, ito pala lumaki na kasi nung huling kita ako. Kaya sa tingin ko, mas maganda ito na yung makuha niya. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, ilalagyan natin to ng mga medium. Speaking na medium, yung mga bote natin nandito na hugasan niya. Tapos yung tubig na pinagbanlawan, pandidilig yan sa mga maaring nepenthes, maaring orchids, yung mga halaman na sa baba. So, ito. So, mga malinis na rin ito na medium, tinubuan lang sa tagal na liig. So, ayan. Siyempre, kung hindi ako nagbibideo, mas mabilis ako nito. Saglit lang ito. Mas maganda kasi ito kaysa yung ginagawa ko dati ng paisa-isa ng paisa-isa na gawa. Takes a lot of time. Maabot ako ng hapon. Hindi pagkaganto sabay-sabay na lahat. Bilis lang. Tapos yung pagdadrop ng order nung nakarong linggo halos 4 na araw bago namin na ipadala or 5. Kasi busy kami ng last week. Ngayon medyo relax na. Nakapag-bike na nga ako kahapon eh. So minsan may mga time talaga na magsisipag ka o mabibisi ka. May mga time na kailangan mo ring mag-relax kasi baka magkasakit ka naman. Ayan. So itong mga medium na to, goods pa to until mga 3 months to 6 months. Pag nakikita nyo ng umaapo na yung halaman nyo dyan, malaki na. Palitan nyo na mas malaking paso. Pero itong paso na to mukhang maliit lang to, pero 3x3 to kasi laki to nung corrugated natin. Kaya malaki rin talaga to. So iba lang yung niya, geometry niya, kaya mukhang maliit. Sa pag-aalaga ng carnivorous plant, hindi naman ganun kailangan yung sobrang laki ng paso niya. Sakto lang. Huwag naman sobrang liit, diba? Pero yung saktong-sakto na mabubuhay yung halaman. So, bibilisan na natin. 9 minutes na pala itong video. Mamaya makikita nyo. Kaya lahat ng mga pinapadala namin, maganda yung quality ng medium. Hinuhugasan pa namin yan ng ilang ulit, banlaw. Tapos babanlawan ulit. Ayan.
Tapos yan. Dahil ito rin dito. Ulit, paano mo na ito? Banlawan mo na kaya ito ulit. Sige mo ano. Wait lang. Tatapusin ko lang ito. Wala na pala ano dito. Sphagnumos. Ito pala. Sa likod ko. Sige. Dahin ka muna. So, lilinisan niya ngayon ito. Tapos, ipandidilig namin yun sa ibang halaman. Ito yung sphagnumos na ano, pang toppings. So, ito yung gagamitin nating pang toppings. Kaya nandito yan kasi nahugasan na to at na-drain. So, magandang quality to. Bukod doon, hugasan pa rin naman yan. Ito, o didiligan. Babanlawan, pipigain para maganda yung latag ng toppings. Bukod doon, maganda yung quality ng medium nyo para hindi mabilis mangitim yung mga plants. Minsan nangingitim talaga, normal yon kapag galing sa biyahe. So kailangan nyo i-acclimate. So makakaasa naman kayo ng mabilis yung tubo ng new growth niyan kasi siyempre, matagal siya sa biyahe, kailangan niya ng more sunlight or kailangan niya mag-photosynthesis. So, matutubuan niya ng mga bagong growth leaf. Ayan. Tapos, pagka marami-rami na yung leaf niya, magpo-focus naman yan sa paglaki ng mga traps at para tumaba yung mga rhizome. Ayan. Tataba yung, yung rhizome, tapos yung traps. So yan, nalagyan na natin ang toppings. So ngayon, hugasan ko naman to dito para siguradong low ppm yung medium at moist rin yung medium nya. So pipigaan para hindi naman sobrang basa na pag-cause ng sobrang bigat na parcel or mag-cause ng root rot, no, pag sobrang waterlog na. Kaya mapansin nyo, hindi ganun kabasa. Yung iba naman na medyo basa, maaring dahil yon sa mga specific plant na binili nila, no, na kailangan talagang i-moist, no, kapag sobrang lalayo. Ayan. Patay muna natin itong ating hose. So ayan, hinugasan na rin yung mga bote na ginamit. Ayan. So ngayon, set up natin dito yung camera. So ayan, right, set up na natin. So ganito yung ginagawa natin para bumaba yung minerals ng medium, no? Wala pa tong plants, ha. Pipiga-pigain nyo lang na nasa ilalim ng tubig para maka-absorb ng tubig tapos ma-flush out at the same time. Ayan. So, ayan, di ba? Maganda ng taniman. So, alam niyo ba, mas magandang umorder kayo ngayon kaysa hintayin yung yung Christmas or New Year kasi para acclimated na yung plants pagdating ng mga time na yon. Tsaka napansin ko ngayon si JNT parang nagdagdag na sila ng workforce or siguro nag-iba sila ng system. Mas bumilis ngayon yung mga bilis ng takbo ng parcel. Kung dati every afternoon lang sila nag-pick up at nag-update. No, ngayon umaga at hapon na sila. Siguro paano ginawa nila, pero yun yung nakita ko dun sa mga takbo ng mga parcel namin ngayon. Siguro dahil peak season, medyo
Nagdagdag sila siguro ng mga rider o kung ano man ginawa nila. Bago nyo taniman yung plant, siguraduhin yung nalinis nyo rin yung medium. Yung mga yon, yung mga medium na ginamit natin, nalinis na naman yon, kaya lang para lang sigurado. Kasi diba, kung minsan nabababad natin yung medium, tapos kung nasobrahan ng babad, ano nangyayari sa medium? Nabaho. Kaya kailangan nililinisan rin. Kahit na nakakabili kayo ng mga sinasabing class A na nahugasan na. Kasi kahit class A yan, kahit wagyu na sphagnum na pagka nababad dyan sa tubig, babaho pa rin. Kasi yung bakterya, di ba? Pagka bumabaho. So, pwede yung hugasan or ibilad muna tapos sa kanyang hugasan para sigurado kayo. Dito yung mga medium natin naarawan lagi, kaya nakita nyo kanina matitigas na yung nasa planggana. So magkakaroon tayo ng mga sarasinya paparating, tsaka bagong mga hingikula. Tapos ang target ko sunod na mag-i-restock na tayo, panghuling restock natin ay mga cephalotus naman. Tapos konti-unti na lang nadagdag ng Helianthora at mga rare na BFT. Kasi kahit sabihin yung marami na tayo ngayong mga Nepenthes, ang main product talaga natin dito sa pet plants ay Venus flytrap talaga. Kasi madaling alagaan dito sa area namin dahil medyo mainit, mahangin, so mas accurate, mas maganda siya sa mga Venus flytrap kaysa sa Nepenthes na pag sobrang lakas ng hangin nababali o pag sobrang init natutuyo. Kaya kung napansin nyo, hindi tayo nag-aalaga masyadong ng Nepenthes noong una. Ngayon na lang nung may mga growing area na tayo na pwede sa kanila. At update pala dun sa mga natin, highlands, medyo okay na sila, acclimate na. So hintayin na lang natin mag-picture yan, tsaka natin i-out. So yung mga meron tayo ngayon ay Robcanthia, Attenborough, tsaka Truncata na rin. May Meriliana rin tayo, tsaka yung hybrid Meriliana na Sibuyanensis, tsaka at Alata na yata yan, merong Alata doon na kakaiba, yung malalaking klase ng Alata, hindi yung Alata na medyo medium tsaka maliliit. Yun, malalaki talaga, tsaka solid yung kulay nila, gaganda. So paparamihin muna natin at papagandahin mga picture, tsaka natin i-out. Ilan lang kasi yun, pero mabilis naman dumami, kaya pwede paparamihin natin i-out rin. So last na to, akala nyo tapos na, hindi pa. Didilig natin to doon sa ating mga hinugasan kanina. Ngayon idilig natin sa
Ito. Ngayon, tataniman na natin. So, kukuha muna tayo ng mga ibang itatanim dyan. Tapos, update ko kayo maya-maya. So, ayan. Nakakuha na tayo ng mother plant na dalawa. Ayan. So, mother plant ba talaga yan? Tignan nyo na lang kung gaano kalaki. Diba? So, mamaya may surprise pa dyan. Kasi, alam yan ng mga nakakabili ng mother plant sa atin. Pag mother plant, syempre, lalagyan natin ng smaller size na BFT kung ano yung mother plant na yun. Kasi dun sa mga beginner, hindi nila ma-appreciate yung size. No? Pero pag nakakita sila ng small plantlets, so accepted nila yun as mother plant. So, but anyway, no, isang cultivar naman to. Kaya, no, sa kanila naman galing yung mga plantlets. No? So, sabi, di ba, ang dami nating trebs nung nakaraan. Ngayon, paubos na. Kaya, yung mga naghihintay-hintay lang dyan, nakala nila hindi tayo mauubusan ng trebs, no? Bumili na kayo kasi paubos na. So ngayon, natanggalin natin yung mga itim-itim. Kasi pagdating yan, iisipin ng buyer na umitim yan dun sa biyahe, no? So para lang matanggal. Pero hindi ko ina-advise na tanggalin nyo yung mga fresh na part na hindi pa nangingitim. Tanggalin nyo lang yung maitim na part. So ayan, tatanggalin natin, no? Ay, hindi ko pala napapakita. Diba? Ayan. Magalo yung camera natin. Wala pa kasi yung action camera natin So, ayan. Oh, diba? Ito, yung mga ganito na half dried. No, wag niyong gugupitin doon sa fresh part. Dito lang. Ayan. So, para close pa rin yung plant wounds nila. Diba? So, kasi kung gugupitin yan doon sa green part, so magkakaroon sila ng sugat. No? Pero kung doon sa mga dark area pa na, so sigurado tuyo na yun. Hindi na yan maiindahin ng halaman. Kasi mas maganda, diba? Na itanim to ng ganito. Na less yung pag-iitim. No, minsan lang talaga sa sobrang dami ng order, hindi na namin ito nagagawa. Kaya kayo, pwede nyo gawin yun. Pero kung hindi kayo kampante na tanggalin, wag nyo na tanggalin. Wala rin namang pagkakaiba. No? So, ngayon kukuha ko ng live sphagnum mo doon. Ito. Para naman, natin lagyan dito. So, para mas maganda yung datingan. Pagka true lala mo, madaling maglagay ng mga mga ganito kasi less yung process namin ng packaging. Kaya kung gusto nyo, kung malapit-lapit lang kayo, mura na naman ngayon yung pa-courier ng Lalamove tsaka ayun, ng iba pang courier kaysa dati na pag sa Bulacan umaabot ng magkano, ngayon magkano na lang, no? Sa Manila ngayon, sa Caloocan, kung from here abot na lang ng mga 300. Dati magkano yun? So, Las Piñas ngayon, nasa 100 plus na lang ngayon. So, worth it naman yan pagka pinalalamove nyo. Kaysa ipa-Shopee nyo. Diba? Hintay pa kayo ng ilang araw. Pero, sisikapin naman namin lahat ng order na through Shopee makarating sa inyo na maayos, no? Kung nakikita niyo yung packaging namin dati, ganun pa rin naman. Ubusan na lang kami ng mga styro box, pero ang ginagamit namin ngayon mga bubble wrap na tsaka karton. Sa pagpapackage pala, kung kayo nagbebenta na ng halaman dahil may mga seller din na nabili sa atin, ganito mas maganda gawin nyo. Igitna nyo yung plants. Ayan, igitna nyo sa paso. Kasi pagka tinakpan nyo yan at wala sa gitna, medyo mahirapan kayo. Although may paraan naman para ipak yung wala sa gitna. Siyempre, mas gugustuhin yung less na trabaho kaysa dun sa paulit-ulit. Tapos maging maingat kayo sa pagpapak. Huwag yung basta-basta na lang na
ano nun, kumbaga suksok ng mga sphagnum or ng medium, kasi pag nadali nyo yung plants ay stress rin yan nagko-close kaya maganda nga makarating sa inyo na open pa yung mga drops. Ayan, lapit natin ng konti para mas ma-appreciate nyo. So ayan, napapat na natin tong isang mother plant. Mamaya dadagdagan natin to ng mas maliit at previous pa, no? Bukod dun sa maliit na Venus flytrap, may previous pa to na Sanjus. So pagka walang video mabilis talaga tayo kumilos, pero ngayon na nagbibideo tayo, syempre kailangan na makita niyo rin yung ginagawa, no? So marami tayong mga ayan. So kung hindi masyadong dexterous yung kamay nyo, maingat, no, mas maganda gamit kayong tweezer para hindi nyo nadadali yung mga traps. So dinidilig na pala ni Mrs. yung mga pinaghugasan niya ng yung agar medium sa mga tissue cultured bottle. Pinadidilig niya sa mga plants niya. So ginamit ko rin yan sa Nepenthes na nakaraan, okay naman. So Nepenthes naman hindi naman kailangan laging basa, kaya hindi naman magkakos ng fungus yan. So ayan wala pa rin close na drops. So ngayon lalagyan pa rin natin ito. So hindi ko na ipapakita lahat ng process para mapabilis tayo, dahil gusto ko itong mapadala ng mas maagang kaysa dati. Pero hanggat maaari, ipapakita ko sa inyo yung buong proseso, hindi nga lang lahat ng paso. Para alam nyo rin, pagka kayo halimbawa, yung time na kayo naman ibebenta nyo yung mga pinurchase nyo dito, alam nyo kung paano i-handle. Kasi sa panahon ngayon, marami na nagbebenta. Ang labanan na lang yung quality ng out mo, no? Yung sizes, yung kulay, at yung way ng pag-ship mo. Marami nagsiship mas mura pero walang paso, uprooted. So, ayun, mahirap pagka hindi kayo sanay. Tsaka kung kailangan nyo na yung plants na halimbawa ipanggigip nyo, hindi pa po pwede yun kasi kung uprooted, hindi pa ganun kaganda yun. So kung tatanggalin nyo siya at nakatanggal na yung etong ito dito. Ayan, so hawakan nyo lang yung gitna ng marahan. Dapat malinis yung surface ng kamay nyo para hindi diba, ang ganda ng pagkakapaso na itong gitna. At halos walang nag-close na traps. Ito nag-close to pero luma na kasi ito. Okay lang yan. So ayan, medyo naambo na yata. So ngayon ito yung mother plant na pinurchase sa atin. Nalagay ko na dito para hindi matumba. Tapos kukuha tayo ng pang previous dito sa dalawang mother plant. So punta tayo dito. So ayun yung mga nahugasan na bote. Kinukuha sa amin yan, yung mga nagtitissue. Parang bumili ka ng soft drinks. Diba? Walang walang bayad na 2 piso yan pag ginawa nila. Sorry. Ayan. So lang yan, kumbaga, para lang mas makatipid sila sa cost ng pagtitissue culture nila. Pwede nilang kunin dito. May 2 sako pang bote na ganun, hindi pa nakukuha. Hindi niya kasi ako naabutan nung nakaraan. So ngayon, bibigyan natin siya ng smaller size na threads.
Tingnan nyo, paubos na yung trebs natin. Samantalang dati puno to, di ba? Pero meron pang mga mother plant. Ilan pa to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang. Oh. I-update na natin yung stocks natin sa Facebook. Sa Facebook, sa Shopee. So, lagyan natin ng dalawang smaller size. So, di ba? Ganda pa rin na ito. 1. And ano pa natin? Yung mga pang previous lang. Huwag yung sobrang lalaki. Ayan. Hindi pala separate. Yan, bigay na natin itong medyo malaki-laki ng konti. Marami naman siyang in-order kaya okay lang. Diba? Kailangan na namin mag-propagate ng trebs. Punta lang dati. Maapaw yung trebs natin. History lang ng trebs, no? Yung trebs Dracula natin, galing yun sa 8 piraso na mother plant. Mother plant na hindi ganito kalalaki. Ang binibenta dati na trebs nung time namin na nabili kami ng mga plants, ganito lang kalalaki, mother plant na yan. Hindi naman mother plant nila ina-out, kundi as for sale, no? Pagka dumating na sa amin, literal ganyan kalalaki yun, yung mga binenta sa amin. Baka nga mas maganda pa dyan kasi mas maganda pa pala to kaysa doon. Kasi yun, galing yun sa indoor na low light. No, kasi galing rin sa tissue culture So binenta sa amin yun ng bultuhan. So ganyan kalalaki. Yan, pinalaki natin, pinarami. It takes years rin bago mapalaki ng mga ganyan. No, kaya sulit naman. No, kahit na matagal-tagal bago napalaki. Ngayon nakapagbenta tayo na mas malaking size kaysa dun sa mga nauna. So wait lang, i-set up ko lang tong camera. Ayan, lagyan na natin itong mga freebies. Okay, ito muna siguro. Kung minsan, pag nakakabili kayo ng plant sa amin, tapos may tumutubong mga carnivorous plant. No, hindi ko alam kung Venus flytrap yan, pero karamihan, Sanjus. No, or Droseras. Hayaan nyo lang. Ayan, gano'n natin nilagay. Kasi, mag-additional freebies na lang sa inyo. Kasi marami tayong mga plants dito na nagpa-flower, nagpo-produce ng seeds, tapos maaring nakakalat ng ibon or nakakalat mismo namin. No, kasi tinatanim namin yan dyan para mas maganda yung araw. Tapos hina-harvest namin pagka may size na. Pag may nabibili na mga Venus flytrap at hindi pa nag-germinate yung mga seeds, nasasama minsan yun. So, no? Ayan, mapupunta naman yun sa mga nabili sa amin. Pero okay lang. Additional previous para sa mga bumibili. So ngayon, tapos na ba to? Itong ating paglalagay ng previous, hindi pa. Lalagyan pa natin yan ng Sanjus. Saglit lang. So ito yung mga delay na tinanim ni Mrs. So ngayon, magagamit na namin na pang previous. So walang masyadong effort to pagka nagtatanim. Ilalatag mo lang talaga yung leaf dito sa medium at tutubo na. At may pang previous ka na. Kaya yung mga nakaka-receive dyan ng mga plants, pagka sa tingin nyo parang nananamlay si Adelaide, putulan nyo na agad ng leaf tapos itanim nyo. Para kung matuluyan man yung mother plant ninyo, may pang backup ng mga plants na tutubo after ng ilang linggo or buwan. So after several months or after few months, pwede ka na kayong mag-harvest ulit ng mga bagong plantlets. For selling purposes or pang previous ninyo. Kasi hindi naman ganun kahirap gawin to. So tatanggalin nyo lang ng damo from time to time para hindi sila ma-outgrown ng mga damo. So maglalagay tayo ng mga previous. So, dito na lang ito. So, iwasan nyo lang na mabunot nyo yung
ugat ng Adelaide. Ayan ang pinaka-sensitive na part ni Adelaide, yung ugat. Pagka makaputol kayo kahit maliit or malaki o maliit na na root ni Adelaide, mananamla yan. Pero mabubuhay uli. Pero sa time na yun, ayun nga yung gagawin nyo. Pag nanamlay, putulan nyo ng mga dahon, magtira kayo ng 1, 2, 3 sa gitna na new growth, at yung the rest, no, itanim nyo na. Para pagka gumanda na si Adelaide na mother plant, kasi laki na nung kasi laki na nung mga propagation nyo, na yung mother plant nyo. So, biglang dami ngayon si Adelaide. Ayun yung sekreto sa pagpaparami ng Drosera Adelaide. So, wait lang. Set up ulit natin itong camera. Last na to ha. Kasi marami pa tayong tatanim. Ayan. So, challenge ngayon to pagkapinak. Kasi punong-puno yung kaso eh. Kaya maganda. May mga packaging materials kayo na maaari makatulong sa inyo para madaling madaling ipasok at i-package. So ayan diba? Ito na yung finished product. So ito na yung marireceive ng ating bumili ng mother plant. So, diba? Ganda rin. Saka indicated na rin dyan yung kanyang ID. Ayan. So, yun lang muna. At mamaya, ipapakita ko sa inyo pag natapos ko ng ipaso lahat ng mga natitirang mga order natin. At tsaka tayo magbibigay ng iba pang mga tips na mamaya. So, yun lang muna. God bless sa inyo. Ito na yung unang order sa isang tao lang, isang buyer. So, ito yung Krebs Dracula na mother plant plus Adelaide. Ayan, ang daming Adelaide yan. Tapos, meron pa palang nakalimutan ko i-indicate isang baby na Krebs Dracula. Kasi hindi na baby yan, laki na rin yan eh. Tapos, ito yung mother plant na isa pa. Ayun yung Krebs na maliit. At ito yung mga Adelaide niya. Bukod doon, may mga live sphagnums din yan. So, ito naman yung Sunrise na may pre na Bormani. Yan, ito rin, no? Sunrise na may Bormani. Yung Bormani, laki, oh. So, ito naman yung Shenron na dati hindi maubos-ubos. Ngayon, naubos, tapos umami. Ngayon, paubos na ulit. Ayan, si Shenron na may libreng spatulata. No? Parehas yan. At sphagnumos na live. Tapos ito naman si Bristletooth exdentate, no? Ayan, ito yung mga pinakamalaki doon na binigay ko na rin sa kanya. Tapos may Bormani rin siya. And live. Ito rin si Bristletooth exdentate na may spatulata. Spatulata. Tapos ito pre, kasi nag-promise ako sa kanya. Nabibigyan ko siya ng extra na paso na nakapat na previous na may Drosera Anglica. Ayan. So, kasi may umorder sa atin na 7 no nakaraan na typical. Ito yun, sa tabi. Ito pala. Tapos binigyan ko ng isang typical na extra. So, dahil nakita niya yan, no, baka maghanap rin siya, kaya nilagyan ko na rin para wala nang marami pang usap, di ba? So, ganyan tayo mag-previous. Basta't marami na akong binili, madali tayong kausap. Na wag lang yung iisa na nga lang yung bibili nyo. No, may order sa akin kagabi, no. Naaawa na sana ako kaya lang nakita ko nagbebenta rin pala siya, tapos binabarat naman yung tinda natin. Sabi niya, sir, pwede bang 300 na lang yung yung B52 daw. No? Tapos nakita ko yung account niya seller pala. Di ba? So dapat gusto naman natin siya suportahan, kaya lang naman yun dun sa iba na bibili ng seedling size na typical, tapos mapupunta sa kanya B52, di ba? So dapat maintindihan niya rin yun kasi seller din siya. So hindi naman ako nagagalit sa kanya, pero sana maintindihan niya rin
ating pinagagawa dito. Kasi as a seller, no, pwede kang mamarat, pwede kang bumili ng mas mura kaysa sa mga ibang buyer. Basta siguraduhin mo lang nabibili ka ng bultuhan, 'di ba? So, may mga technique rin naman na bumili ng mas mura kaysa sa nagagawian. No, pero hindi ko natuturo sa kanya 'yon. So, sa susunod na lang i-video natin. So, ayan. Ayan, ito yung mga na-purchase niya. So, mamaya, meron pa tayong natira doon na 3. Ayun naman yung kasikasuhin natin. So, ayun na yung mga order. So, meron pa tayong 3 na ipapasok. Ito na yung mga remaining order natin sa Shopee. Umge Kremfeld na may requested na piliformis na previous. Ayan, ang laki na rin ng piliformis na binigay ko sa kanya. Kasi lagi siyang nabili dito. Sa una, lalamove lang siya, lalamove. Ngayon nag-Shopee na rin siya. Ayan. So, dito na natin lalagay ito. So, ito naman, order naman na ito ay typical. So, ayan yung typical. Tapos, may Burmani na kasama. So, ito naman, sinagtala naman yung isa pa niyang order. At may previous naman na Sandamakmak na Adelaide. Huwag niyo na ako tanongin bakit ang daming Adelaide niyan. Kasi, napakarami naming Adelaide ngayon. At lagay na rin natin dito. So, ito lahat ng mga order ngayong araw na to. From 6 different buyer. Yung iba umorder lang ng Maxi yata. So, may mga umorder din na Maxi sa ating Shopee store. So, minsan may nakakalimutan kaming ilagay isama sa mga order nyo. Tulad ng mga Maxi. So, i-remind nyo na lang ako susunod na order na may kulang pala ako sa inyo para mapadala natin. At minsan, halimbawa isang Maxi lang kulang ko sa inyo. Minsan dinadalawa ko na para makabawi naman. So, ayan. Kasi sa dami ng order minsan, hindi ko na namin hindi naman sa inisa-isa namin yan. Kaya lang, pagka-packaging na, ayun na, nagkakaano na. So, kaya maganda talaga. Naka-arrange rin ng maayos at naka-indicate yung mga order. So, ang ginagawa namin pag nagpapak na, binabasa yung history ng chat para makita yung anong mga freebies, ano yung kasama. Tsaka namin ipapak tapos lalagyan ng waybill. So, yun lang muna. At salamat sa pagtangkilik nyo. So, tignan nyo naman, napakaganda ng mga ating mga binigay na plans. So, ito mga typical to ha. Ito mga order na to. So, ganyan lang talaga kalilit ang typical na for sale. No? Yung iba nalagyan namin na malalaki kasi ang daming in-order na ito. 7. Kaya nailagyan namin ng mga medium size na typical. Pero ang small size na seedling size, maliit lang talaga, di ba? Pero pagka maramihan na order, pang palubag loob, nilalagyan namin ng mga medium or mas malaki kaysa sa nakagawian. So, yun lang muna. God bless sa inyo and bye-bye. Yan, kasalukuyan ang pinapak yung unang order na marami. Yung nakita nyo kanina. At ito na yung mga order din na pinakita ko rin kanina. May nadagdag lang na isang Adelaide. Ito. Dati na itong order yata sa atin eh. Kasi nakita ko meron na kaming history ng chat. So kaya kapag marami naman tayong plans, hindi naman tayo nagdadamot. Isang Adelaide lang binili niya. Pero ito siguro yung 1, 2, 3, 4, mga 5 plants to, diba? So yung tumatawad ng 250 to 300 sa BFT, mag-Adelaide ka na lang, baka kumita ka pa dito. Kasi kesa baratin mo yung mga Venus flytrap, binenta mo yan, syempre bibenta mo rin ng sobrang mura, so masisira yung presyohan natin. Alam mo naman kung gaano ka hirap, katagal, no? Kaya nakaraan, may pumunta dito kahapon lang, ang estudyante, yun nga, inakwento ko sa inyo. So, tinatanong nila kung gaano nakatagal itong Venus flytrap dito na medyo malaki na. Ayan o.
So etong lahat, alam nyo ba, malaki o maliit, 4 years old na yung mga yan. Diba? So hindi natin pinakikailaman. Ito yung mga seed grown. Imagine, kung babarating nyo yung B52 natin na tag 400 na nga lang eh. Hindi ka makakita ngayon ng B52 na ano. So 400 na lang yan. Hindi na ganun kaliit yung mga B52. May mga sizes na B52 natin ngayon. Tapos tatawaran mo ng 250. Kung 250, ibibigay ko sa ito ng 300. Hindi kita pipilian ng malalaki. Hindi rin kita bibigyan ng previous. Pipilian kita ng maliit. No? So, huwag mo nang pangarapin. So, na sobrang mura mo makukuha yung mga yan. Kung may magbenta sa inyo, edi okay. Pero kung sa mga seller na tulad namin, huwag nyo naman sana baratin kasi dito kami, dito na binubuhay yung pamilya namin. No? So, pagpasensyahan nyo na lang kung hindi ko kayo mapagbigyan. Pero may dahilan yun. Para hindi rin masira yung price ng market. Diba? Unfair yun dun sa mga bumili ng mga napakamamahal na B52 dati. Tapos ibibenta ko lang sa'yo ng 300. Diba? So kung kilala kita at kahit ibigay ko na lang sa'yo yan. Pero hindi naman tayo magkakilala na matagal pa. So ayan. So thank you po pala din sa mga tumangkilik sa ating Shopee store, Facebook page. At makakaasa kayo pagka nag-release na tayo ng mga panibagong mga plans. Ayan, syempre bibigyan ko kayo ng mga magagandang deal tsaka magagandang mga plans syempre. Nakita nyo naman kanina yung mga in-out natin na plans kung gaano kalalaki yung mga yan. Hindi ba na lang kung seedling talaga yung binili nila. So yun lang muna at hindi ko gustong maging toxic ngayon. Kumbaga, sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga pangyayari dito sa ating growing area. At yung nasample na natin ngayong umaga, pasensya na rin dahil bihira ako makarinig ng ganyan mga request. Na sobrang mura na nga. Tinatawaran pa. So buti kung maramihan ng bibilin mo yung isa. Tapos nakita ko pa yung seller ka rin naman o carnivorous plant. Parang hindi mo alam yung mga nangyayari sa atin pag nag-aalaga tayo ng plants. Hindi lahat ng plants na inalagaan natin nabubuhay. May mga casualties, mortality rate na tinatawag, di ba? So kailangan mo ring isipin yun. So alam ko magtatagumpay ka sa iyong ginagawa ngayon basta maging fair ka rin dun sa mga kapwa mo seller. Ayan. So pwede ka tumawad, walang problema dun. Ako lagi kong ginagawa yan. Pero make sure na panalo rin yung bibilan mo. Diba? So, tulad nito, ito, sample ko lang sa inyo. Ito, binibenta to ng mas mahal kaysa dun sa sa posted, no? Binibenta to ng posted price, let's say 2,000 to 2,500. Since bibili ako ng mas marami, bibili rin ako ng mga small size niya. Sabi ko kung lahat bibilin ko, magkano mo ibibigay ng lowest price, no? Sinabi niya yun. Sabi ko pwede bang ganito na lang. So pumayag siya. Ayun, tama, pumayag siya. Tapos iniisip ko, hihirit pa ako ng isa. Sabi ko baka pwedeng free shipping na lang or hati tayo. Pero naisip ko, wag na lang. Kasi kawawa rin tong tao na to. Kapwa ako seller. Tapos kaibigan ko pa. Alam ko naman na maaaring pumayag siya. Pero hindi ko na pinilit pa. So ganun lang. So bigayin lang tayo. No? Kahit mapamahal ka ng konti dyan, once na pa-propagate mo, yung binayad mo, mahal or mura mo man nabili yan, parehas lang sa totoo lang. Parehas lang. Kasi paparamihin mo rin naman yan. Ibebenta mo rin yan. Hindi mo naman ibebenta yan na walang tubo. Di ba? So, ganun lang. Pagka, seller ka tapos bibili ka rin sa iba, make sure na panalo yung binilan mo. Panalo ka rin. So, win-win, no? Kumbaga, huwag mong baratin ang gusto kung
may pambili ka naman eh. So tingin ko may pambili naman siya kasi nagbebenta nga siya. So yun lang muna. At marami pa tayong update dito sa growing area, lalo na yung newly pollinated natin na flower dyan at yung nabali natin na flower na nag-survive. No? Paano kaya nangyari yan? So pipicture natin yan sa mga susunod na video. Sa ngayon, tutulungan ko muna si Mrs. or kung kaya niya na, nare-replant tayo ng mga nepenthes. Ngayon, napakaraming nepenthes na kailangan i-repot at i-arrange doon sa bagong growing area natin. Ang plano ngayon, ganito. Lahat ng nepenthes, ibababa, maliban doon sa may mga flower. Kasi, yung pag binaba may mga flower, may chance na maputol. So, wag na lang pakialaman yung may mga flower muna. Yung iba, i-repot, tapos i-arrange doon sa taas. Sabi ng misis ko kung magkakasya ba daw lahat. Pagkakasyahin natin kasi sa tingin ko kahit na mainit doon, pagka nagsama-sama yung mga plants, magdadrop pa rin ang temperature at magiging humid. Sa tingin ko ay susurvive sila doon at magiging mas masaya sila. So yun lang muna. God bless sa inyo at pasensya na ha kung may mga na-toxic dyan or napangiti natin dahil doon sa pangyayari dito sa ating magiging hardinero. So yun lang muna. God bless sa inyo. Bye!